How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw, tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13 para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda. Nako na, checkmate na naman ho itong si Erwin Tulfo. Paano nga? Ang katanungan dito, paano nga kung merong biglang tumawid mula dito sa Cayetano Block, papunta sa Malacanang Block, dyan sa Senado? Paano kung yung tatawid na senador, meron din kinakaharap na kaso? Tapos bukas makalawa, bigla na lang nagka-amnesia yung mga nagsampa ng kaso. Hindi nagtuloy-tuloy kagaya ng nangyari dito kay Senator Jinggoy. Paano nga? So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na talagang napakatindi na nangyayaring takutan diyan sa Senado. Doon sa mga senador na ginawa nila ng sandamukal na mga problema para sa gayon, pagdating sa mga ganitong klaseng pagkakataon, magamit nila. Paano nga? Palakpakan natin ito si Ma'am Jessica Soho. Ibang klase, napakatindi ng punto niya na yon. Ayun na nga mga kababayan, binalagbag ho nitong si Ma'am Jessica Soho, etong si Erwin Tulfo. Pa-interview pa more. Pa-interview ka pa. Anak man to kasi sabi ko sa iyo, mag-6 ka na lang. Di ba? Pare dito kay Erwin. Erwin, ha? Mag-6 ka na lang. Anak ng tokwa, 4 na babae. 10 anak sa 4 na magkakaibang babae. Anak ng tokwa, hindi nakahiligan. Hindi nakahiligan ang tawag dyan. Ang bihira naman, oo. Hindi na yung mga nakakasama mo may problema dyan. Kasi minsan, di ba, bungangere yun eh. Ayan, daming problema ng babae yun. Ayoko dyan. Lipat na ako. Mangangabilang bahay ako, di ba? Ayoko dyan. Okay, lumipat ka. Lumipat ka. Dahil nga may problema yung dati mo. Ngayon, lumipat ka. May anak ka dun sa una. Inanakan mo yung pangalawa. Tapos sasabihin mo, ako na dito wala. Hindi na yung mga babae may problema, Brad. Ikaw na may problema. Anak ng tokwa. 10 anak sa 4. Palakpakan natin ng senador nyo. Senador nyo yan. Hindi ko binoto yan eh. Diba? Si Marcos Jr. binoto natin yan. Pero isa yan sa pagdating sa ating politika, sa ating mga desisyon sa mga nakalipas na panahon. Isa yan sa pinaka-pinagsisisihan natin. Diba? At dahil sa pagsisisi natin na yan, isa tayo sa mga masigasig sa social media para kahit papaano, maitama yung ating nagawang kamalian ng mga nakalipas na panahon. Di ba? Hindi ko Sino ba? Si Marcos Jr. at itong si Isko Moreno. Ayaw kong banatan si Isko dito eh. Di ba? Ayaw kong banatan. Kasi hindi naman siya presidente, mayor siya sa local politics yan. Di tayo nakikialam dyan. Pero anong pagkakaiba ni Moreno at nitong si Marcos? Wala. Anong pagkakapareho naman nila? Pareho silang trapo. Isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan. Rekta ho tayo. Dito kay Ma'am Jessica Soho. Kayo sa Senado na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized. Yeah, polarized. Yan ang mukha. Anak ng tokwa, naka-4 yan, Brad. Yang mukha na yan, naka-4. Hindi si PH, yan. Yang mukha na yan, naka-4. Ang bihira. Iba talaga pagka maraming pera. Alakpakan. Lapitin na yung chicks. Di ba? Yan ang problema. At ang matindi pa dito, yung kapatid niyang matanda sa kanya, hindi niya na dapat kinukonsinte. Pinapayuhan pa niya. Wala pa siyang nakikitang mali dun sa ginagawa ng kapatid niya. Anak ng tawa, wala daw problema kung papilahin yung babae at pipili yung kapatid niya. Palakpakan. Diba? Ano nga sila Tulpo, mga chick boy, lapitin sa chicks, di ba? Ibang klase talaga, kakapal ng mukha nyo. Huwag kayong pumunta sa politika, dapat punta kayo sa mga kabar. Mahilig sa chicks Yang mukha na yan, naka-4 Naka-4 ho yung mukha na yan. Hindi yung mukha na yan. Ano to? Ika nga itong mukha na to. Ito yung mukha ng
Faithful. Yeah, malakpakan si PH. Taas mo yung bangko mo, PH. Ikaw na nga lang mag-isa dito. Hindi mo pa itataas ang bangko. Ikaw na nga lang nag-iisang faithful dito sa mga vlogger na to. Tapos, nadamay yung mga vlogger. Ano na to? Mga chick boy din ba kayo? Ha? Talaga kayo, ha? Huwag yung guys tulpo. Huwag yung aanakan. Diba? Pambira kayo. Mahirap yan. Kung marami kayong pera, kung bilyonaryo kayo, anakan mo. Wala problema. Pero kung ika nga saktuhan lang tayo sa buhay, yung anak, sisira buhay nyo dyan, mamalagya kayo. Diba? Pagsakan ng PH, taas mo na bango mo. Faithful. Walang chicks. Yeah. Ay, yan si PH. Yeah. Dati, nung okay lang eh. Ito na lang nung pumasok si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaibigan-kaibigan yan eh. Sila Robbins, yung DDS Block. Nag-uusap kami yan eh. At the end of the day, nagkukumustahan o bago usap O kayo, ano tawag sa inyo? Malacanang Black, naklataw ka. Ay, Malacanang versus DDS, grabe ho talaga no. Wala ho talagang bilang yung mga dilawan at tinklawan Black. Yung mga dilawan, sa sobrang bitter nila sa Duterte, kahit galit na galit sila sa mga Marcos, hinihimo doon nila pick ni Marcos. Yung tipong never again, never again. Bakit inilibing sa libingan ng mga bayani yung Kiko? Maya-maya. Anak mo to ka. Wala nga talaga itong mga to. Nakikita kami niyan, sina Senadora Amy. Pero nung pumasok Senator Alan Peter Cayetano, parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. Tama yung sinasabi ni Senator Pia, kaya napaiyak. Hindi drama yun eh, masama ang loob niya kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin. Kaya nga kayo naman kasi nagkagulo, di man lamang kayo nag-text. Di ba? Di man lamang kayo nagparamdam. Ibang klase talaga kayo. Ninong ka o ninang ka ng anak ko. Bala mala nakaalala. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw, tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13, para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda. At Actually, hindi nga. Kung sasali, meron na nga sumali si Chis Escudero, may kaso din yun. Mabigat din ang kinakaharap na kaso noon. O ngayon, ano nangyari sa kaso niya? O ano na lang, chillax na lang siya, di ba? Wala na siyang problema sa ombudsman, kaso malaking problema niya sa taong bayan. Yun lang yun. itong pang 13, Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate. Kala ko bang walang quorum yung 12? Kasi noong sinusubukan nilang palitan ng rules, wala silang quorum kasi 12 na lang sila. Ngayon kayo merong quorum kasi 12 kayo. Ano ba talaga, kuyang? Pambira ka naman. Kasi wala kaming 13. Pero si Ayan. Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Akala ko bang ano, SP pa rin siya o nag-iba ng script mo? Yan ang problema sa'yo, bago-bago ka ng script eh. Wala lang kaming Senate President kasi wala kaming 13. Ang masasabi Akala ko bang si Cayetano pa rin ang SP nyo? Sinungaling talaga to, di ba doon sa press con mo sa Senado? Sinasabi mo siya pa rin ang SP. Ngayon, hindi na siya ang SP. Ang gulo mo naman. Pambira ka, kaya siguro di kayo nagkakasundo ng mga chicks mo. Magulo ka kausap eh. Sinabi mo, hindi pa napalitan, siya pa rin ang SP. Ngayon naman, correction na naman, hindi na naman siya. Lang yan to. Mag-chicks ka na lang. ko lang sa iyo, Jessica, yung pang 13 ngayon, nakukonsensya. unahin natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Kasi madali nga magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Nako, yare. Yan sinasabi ko sa'yo. Yung mga ganyang klaseng transition, yan yung mga transition na magpapaluhod dito kay Erwin Tulfo. Palakpakan natin to si Ma'am Jessica. Nagchichicks ka ba? Nagbababae ka ba? Sabihin, diretsahan na kasi. Dami pa sa kalye. 10 ka anak mo eh.
Huwag mo sabihin magpapa-virgin ka pa. Anak ng tokwa. Huwag mo sabihin sa amin na ika nga i-deny mo pa na mahilig ka sa babae. Nakasampung anak ka, Brad. Pambihira. Kung hindi ka pa mahilig sa lagay na yan, ano na lamang tong si Erwin Tulfo kung sakaling mahilig pa siya. Grabe. Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previous na committee, na Blue Ribbon Committee. Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ang chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun naibigay na doon sa Pumirma ka ombudsman. ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, Yes. di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inapi. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400. 400 million ang SALN mo. So you're rich. Naipon ko before I joined the power. Grabe po, meron po. Palakpakan natin to si Erwin, ang pambira. Ang yaman. 400 million, grabe Brad. Ibang klase ha. Yung mga nasa basement, Bok lang. Nasa basement, may 400 million mo doon. Walang yaka, Erwin. Lagi mong pinapasaya ang araw ko. Politics. So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis Lahat na may bahid ng dumi or kurakot. Depende. Ginawa hong merienda ni Jessica Soho, itong si Erwin Tulfo. Ano lang ho ito? Kumbaga, intro lang ho ito. Di pa ho ata lumabas yung buong nitong si Erwin Tulfo interview kay Ma'am Jessica. Palakpakan natin. Isa sa malupit na lumamon ng ini-interview yan si Ma'am Jessica. Corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. Formang tatakbo ka raw for VP, President. Naku, Diyos ko po, wag mong banggitin yan, Panginoon ko. Madadagdagan na naman ng mga banat sa atin. Hindi. Yan ang problema Ginawa na lang excuse na tatakbo ng Vice President kaya nila ako binabanatan. Hindi. Kahit hindi ka tatakbo, noon pa man binabanatan ka na kasi kups ka. Sobrang kups mo, 10 anak mo. Anak ng tokwa. Di ka pa chick boy sa lagay na yun Natakot ako pagka naging chick boy ka pa. Anak ng Petrang Garapa. Ibang klase. Dito tayo kay Senator Mike Defensor. Lakpakan natin. Okay. Sa inyong lahat. Opo, dito muna tayo dahil kayo po ay hindi sumipot ba sa subpina? Ano bang katotohanan nito at kinukonsidera nyo raw po na kasuhan si NBI Director Matibag? Yes, actually, Edmar, nag-usap kami kahapon ni Atty. Topacio. Ilang araw bago pa niyan, nag-uusap kami and then nag-finalize kami kahapon. Kasi nga batay dun sa Sampina, ito rin yung Sampina noong kung hindi nyo maalala ninyo, mga 1.5 months. Sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi Mali. Ayun. ago, na Sampinas namin ng 18 Marines, parehong-pareho. Na ano lang. Na para bang kinapi-paste yung sinasabi nga ni Atty. Topacio and minabuti namin ni Atty. Topacio na sabi niya, hindi ko na kinakailangan pumunta, siya magtutungo doon at batay doon nga sa aming pag-aaral o doon sa aming nakikita, ay pwede kami magsampa ng kaso laban kay Atty. Matibag. And particular siguro matawag ang atensyon ng NBI dahil nga sa mga ginagawa lang ganito na para bang, alam mo yung kaso na binabanggit, nung unang banggit ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa Blue Ribbon Committee,
na pinamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Sabi niya, di ba, sabi niya marites itong pinapalabas ni Atty. Melvin Matibag ng NBI. Hindi ko pa alam yung mga panahon na yun. Tapos nung mabasa ko na mismo yung affidavit ng kanyang pinagbatayan na sinasabi niyang nagbigay daw ako ng pera o nag-alok ng pera para magsalita yung mga Marines, ay ang kinikwento niya ay galing sa isang kwento na ikinuwento rin doon sa isang... Nagulat ako, no? At parang talaga may text yung nangyari doon sa kanyang pinagbabatayan. At ako nga, nung nasa committee pa lamang, hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong sumagot. Nandun din naman ako. Kasi mismo yung mga Marines na ang sumagot tungkol dito at nagbigay ng kanilang bahayag. Katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko lang din nakita no, na medyo naiyak yung mga Marines dahil nga yung kinalalagyan ng kanilang mga sarili, partikular yung namatayan ng kapatid, no, si Sergeant Manalansa, na talaga namang naapektuhan lahat nung nanonood na nandun. Kaya medyo hindi maganda, no, yung resources ng NBI nagagamit sa hindi tamang bagay. Imbis na tingnan, imbestigahan yung korupsyon, ginagamit to para sa pangigibit ng mga tao, pang-iipit, pagkakaso sa mga tao na nagsasalita tungkol dito sa korupsyon. Opo. So, ibig niyo pong sabihin yung sinasabi nilang meron daw kamag-anak, hearsay lang din yung kanyang information na natanggap? Walang kasi ikinuwento. Yung sinasabi niya may nakaw, yung balang biyanan. Yung isa daw sa mga Marines ay biyanan niya at naikwento sa kanya. So ito naman ang ginamit para gamitin doon sa affidavit. At kung tutusin, kung itong pagbabatayan ng NBI, hindi parang kwentong pangalawang kwento sa kanila na sinasabi lang may suhol at bigla na lang sinabi nila sa komite. Hearsay nga yun eh. Narinig nyo naman mismo yung mga Marines na nagsalita nung sila yung nasa komite at kung ano mga kanilang payag tungkol dito sa 5 million na binabanggit. Opo. Noong humarap po itong si NBI Director Matibag sa Senado sa last na pagdinig under Gatchalian Block, under Tulfo na Blue Ribbon, kinwestiyon niya yung kredibilidad ng mga Marines. So ibig sabihin, may double standard doon sa kinwestiyon dito sa kanilang naging testigo, hindi kinwestiyon yung pagbabahagi ng impormasyon. Yun na nga, Admar eh. Di ba, itong mga taong to, ang sabi nila, si Saldico ang mastermind. Di ba, may kaso na silang isinampa kay Saldico. Ito ang mga taong kasama ni Saldico na may sinasabi natin personal knowledge, may kaalaman. Sila mismo ang kasama doon sa pag-deliver ng pera. Imbis na imbestigahan ito lang binabanggit, ay sinasabi nila naman na questionable yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi mo din maintindihan eh. Kung ang mastermind, sinasabi nila ito ang siyang pinuno ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa, bakit itong mga bataan o yung mga tao niya na nagsasalita, ay sinasabi naman nila walang kredibilidad. Nako! At walang batayan yung mga sinasabi. Una. Pangalawa, walang motibasyon ang mga taong to. Mga sundalo to nagsilbi sa bayan, nakita nila yung flood control investigation, at ngayon nagsasalita sila na ito yung nalaman namin, ito yung nakita namin. Kaya nga, di ba dapat imbestigahan ano ba yung sinasabi nila? Kung ang mga taong to walang motibasyon, at wala namang ang katunayan, napapasama pa sila doon sa kanilang ginawa, na ngayon may mga kaso sila, bigit kumulang ata, 6 o hanggang 8 kaso na ang naisampa laban sa kanila. Maalis sila makulong. Malaking tao ang kanilang pinagsasalitaan. Kaya kagulat-gulat ito mangyari. Pero may isang nagchismis na ikinuwento daw nung isa na hindi naman alam kung totoo o hindi. Pero ito na, may sabi na iimbestigahan nila. Kaya makikita mo talaga na takot sila sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at takot sila magsalita. Itong 18 dating kasundaluhan natin. Katunayan, kaya nga pinuspone o nag-lockdown ang Senado at ayaw nila magkaroon ng hearing bukas dahil hindi lamang sa karagdagang sasabihin ng 18, may 14 pa na magsasalita tungkol dito. Kaya magtataka ka, pilit nilang sinasabi nila, kailangan magtrabaho ang Senado. Yung mayorya hindi pumapasok, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano,
Pero ngayon nagtatrabaho naman, all of a sudden, NBI na naman na sinasabi may threat at maaaring may kaguluhan sa Senado at dahil dito ay hindi sila magkakaroon ng trabaho. Isasara muna nila ang Senado. Opo, Congressman Mike, nabanggit mo na yung Brave 18 tapos meron pa ang kataga, nabasa ko lang sa sa post ni General Pokis, merong Valiant 14 ba yun? Or Fearless 14, meron pang Valiant 7. Ito bang nababanggit na mga karagdagan na magsisiwalat pa? Ito ba yung mga kasamahan din nila sa pagkakalam nyo po? Yes, Edmar. Hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ko pa sila nakikita. Ang katunayan, ang nakita ko pa yung 7 na binabanggit noong una pa lang. Di ba 7 ang sinasabing lalabas? At nagulat ako, maaaring nagbigay din ng lakas loob to doon sa ilan nilang kasama. Nakita nila yung 18 at nakita nilang ginigipit yung mga kasama ng sundalo. Sila mismo ang nagboluntaryo magsalita pa. Hindi ko alam kung sino sila, kung anong mga sasabihin nila. Pero ang mahalaga dito sa lahat ay handang magbunyag pa at lumabas pa mga tao, mga kasunduluhan dati na magbigay alam kung ano ba talaga itong nangyari. Kailangan natin to, Admar and MJ, tingnan ng kabuuan. Kasi kung titingnan ninyo, ang unang nagsalita ay si Sergeant Oli Gotesa. Sinabi niya, dideliver kami ng pera, may binanggit siyang mga detalye, no, kung saan dinideliver sa mga bahay. Kalaunan, lumabas si Saldico. At nagsalita ni Saldico, sabi niya, totoong lahat ang sinasabi ni Sergeant Gotesa at katunayan may idinagdag pa siya. Ngayon naman, lumabas ang 18. Itong 18 to, sinasabi na, ito pa yung mga pinagbigyan mo namin at ito pa yung aming nakita. Kaya dahan-dahan lumalabas ang katotohanan, pero mapapansin mo, pilit nilang pinipigil, pilit nilang hinihinto, pilit nilang binubusalan yung mga taong gusto magsalita. At itong Blue Ribbon Committee hearing na lang sana ang bihikulo para marinig itong mga kasundaluhan natin na may kaalaman. Pero ayan, katulad ng binanggit ko, ay nung una, nakalimutan kong bagitin ko to, Admar, MJ, nagpunta sila doon sa pinatawag ni Senator Rafi Tulfo na, Erwin Tulfo na consultative hearing, no? Consultative hearing na yung binanggit nila. Hindi nila siguro inaasahan darating yung mga sundalo. Hindi nila naman inaasahan na marami natin kasama sa Senado. Yung nandun sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero biglang pumasok yung 18. Pero minabuti nila, sabi nila, pagpasok namin, pupunta muna kami sa isang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at nagkataon nandoon si Senator Robin Padilla. Pero alam niyo ba ang nangyari? Nung pumasok pa lang sila, inabot sila ng 1 oras at kalahati bago sila makapasok sa loob ng Senado. May imbitasyon sila pero biglang hinihingan sila ng QR code. Gusto mag-register sila. Nakakagulat kasi imbitasyon nga yun eh. Hindi mo na kailangan ng QR code para doon. Yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi lang hindi tupunta, hindi tumuloy. Nako, kitang-kita, nandun sila. 1 kalahating oras magmula doon sa gate sa labas, hanggang doon sa lobby, makikita mo pinaghintay sila. Doon lang sila nakakyat. At nung pwede na silang bumaba, ayun, hininto na yung Blue Committee hearing. Ay, yung consultative hearing na patawag ni Senator Erwin Tulfo, nakasama si Senator Erwin Gatchalian. Opo, kung Mike, si MJ po ito. Sir, paano po yun? Sinabi po sa isang panayam o sa isang balita na pag hindi raw dumalo ang Brave 18 sa next hearing, sila raw po ay pahuhuli. Si Senator Ontiveros po ang nagsabi. Hindi ko na sila maintindihan eh. Nagpunta na nga doon. Alam mo, nung una sabi pa nga nila, kasama ako, no, sinabi na sa social media, pinacheck ko yung imbitasyon kasi ang gusto ko sana, gumawa din ako ng sulat kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Alan Cayetano, na paano ba ito Senate President? Naguguluhan kami, gusto kong malaman kung anong direksyon mo since you are the Senate President. So nakita ko yung sulat ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, hindi yan ang legitimate Blue Ribbon Committee. At basically sinasabi niya, hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero hindi kayo forward ng rules ng Senado na may ibibigay namin sa isang legal na rules of procedure, sa isang legal na hearing na gagawin ng Committee on Blue Ribbon. Nagpunta na nga doon, hindi na pa naman nila pinapasok.
bigla na lang silang na sabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yun, nandun na yung mga sundalo. Alam nila na nandun yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff noong Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema, pero hindi sila pwedeng mag-content dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brigade Team ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila. Katunayan, nandun din ako sa labas na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Ang problema, wala naman talagang imbitasyon. So yung sinasabi ng contempt has no basis. The Brigade Team were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasunduluhan. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din po mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta rito, and of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admiral MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung corruption, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko si Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involve. Nakita ko yung corruption, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Grade 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasundulahan, ang aktibo at ang retired. Itong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan natin tingnan? Kailangan natin suriin? Kanino ba sila nag-deliver? Ano itong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan mo nila. Dahil nakasama nila ito sa serbisyo. Nakasama nila ito bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang kasusan sa kanilang sarili para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, haharap sila, sila mismo huminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede nilang tanongin. Hindi na natakot ang mga sundalong to, wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw ito mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, sir, hindi na nga namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Opo, Kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir. Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede nilang gawin yan. No? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ataw, ng 1 araw, noong Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan ang pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun,
yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon. But they can do it. The Senate can do it. The Blue Ribbon Committee can do it. And sa tingin ko naman, pwede itong maisayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko, batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila. And pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Opo, sir, meron kayong access kay former Speaker Martin Romualdez kasi alam mo naman, nagko-cover kami ng eleksyon. Meron pang feelers na itong si former Speaker Martin Romualdez, yung mga Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, maimbitahan at dadalo po sa pagdinig at kung mangyari man po ang ikalawang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon Committee, ililita po ba via Zoom itong si resigned Congressman Zaldico? MJ, sa mga katanungan yan, siyempre ang Blue Ribbon Committee, pwede silang imbitahan. Wala pa dun sa unang imbitasyon na nakita ko at hindi nga, at pwede pa lang ituloy yung pagtatanong dun sa 18 at kung dadalo pa yung 14 na magsasalita. Kung ang katanungan ay pwede ba silang imbitahan, pwede. Kung hindi sila attend, pwede ba silang magkaroon ng pagkilos ang Senado para pwersahin silang umattend, pwede rin. Yung contempt of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede nilang gamitin din para dyan. So yung pag-attend, kayang-kaya kasi yung parliamentary courtesy na binabanggit na sa Kongreso, katulad si Speaker Martin Romualdez sa isang congressman, ay yun naman ay tradisyon lamang. Pero katulad nitong ganitong klaseng kalaking kaso, ganitong klaseng nakita natin korupsyon, ay maaari talaga silang imbitahan si Speaker Martin Romualdez, yung mga nabanggit mo, E.S. Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, si Traigib Olaibang, si Mark Texay, no, si John Paul Estrada, pwede talagang imbitahin ang mga yan. Si Manny Bunuan, hindi pa siya natapos nung huling paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee at pagdapat may kaso rin siya o nasa hospital arrest, kung papayagan ng doktor ay pwede rin ipatawag na Senado para magsalita. Ito ang maganda sa Blue Ribbon Committee ngayon, na alam niya talaga yung mga issue na dapat niyang imbestigahan at alam niya yung kanyang mga kailangan ipatawag na tao. Higit sa lahat, alam din niya pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng komite para puwersahin, no? Para puwersahin na humarap ang mga taong to at magsalita doon sa kanilang nalalaman. Pangalawa, yung sinasabi ngayon ng 18 Marines na individual na binabanggit nila sa komite, yun ay under oath. At ito'y magagamit mismo na dokumento para mag-file ng mga kaso kung sino man ang mga nababanggit doon sa kanilang pagtatanong at batay doon sa kanilang affidavit. Kasi yung affidavit nila, isang malaking kwento general affidavit na kung saan may mga iba't iba silang mga eksperyensya o mga kaganapan o kasaysayan ng pagdideliver ng pera. Pero batay doon sa mga pagtatanong, lumalabas ngayon yung individual na mga kwento ng bawat sundalo tungkol dito sa delivery ng pera. At ang pinakamaganda nga dyan, para mabuo ng kwento, katulad na banggit ko kanina, ay yung salita ni Zaldico. Dalawang solusyon. Si Zaldico pwede umattend via Zoom, kung papayagan ito ng komite, o kahit hindi siya lumabas, magkaroon lang ng i-apostil niya yung kanyang binabanggit o yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video message. Pero alam mo, Admar, MJ, maging ang ombudsman, yung video message na ginamit na nga nila kahit na hindi opisyal na ipinasok sa Blue Ribbon Committee. Pero ako, mas kampante ako kung may ilalagay natin ang opisyal yung dokumento o di kaya ay payagan siya mismo na mag-zoom ng Blue Ribbon Committee at maghayag si Congressman Zaldico sa kanyang nalalaman. Opo, magandang gabi pala sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinatatanong po nila, Kong Mike, kung kayo po ba'y naniniwala na hanggang kay Martin Romualdez lang ang issue? Siya po bang ulo talaga? Alam mo naman, MJ, una ako nagsalita tungkol dyan. Tinasabi ko na yung mastermind noong paman. And ang maganda lang kasi, syempre, itong mga, ang unang nagsalita dyan ay si Zaldico. Ang sabi niya, nagbigay ng 100 billion insertion si Pangulong Bongbong Marcos. At doon binanggit niya
na nag-deliver siya ng 25 billion pesos. At dito nga, nagsalita naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi yan totoo. Ang nagsalita dyan ay si Yusek Bernardo. At ang kumuha ng pera ay si E.S. Bersamin, kasama si Secretary Pangandaman, yung 8 billion pesos. Na ang kumuha at ang deliver ay si Tlaib Olaybang at si Adrian Bersamin. Kaya ito yung maganda, malaman natin itong mga kwentong ito. Pero ang sinasabi ko nga, kung mabubuo natin lahat yan sa komite, ay makikita natin ang buong kwento. Kung yung sinasabing mastermind, sinabi na po yan ni Saldico, nagsalita na rin ba ako dyan, nagsalita na rin dyan si Egay Irise, no? ng mga bagay na to. Tingnan po natin kung lalabas sa Blue Ribbon Committee. Opo, bago lang ulit si partner Mar, Kong Mike, ito bang si Congressman Leviste, ito ba may mga feelers, sir, na dadalo sa Blue Ribbon ng Cayetano Block? Si Congressman Lian Libiste, pwede naman siya magsalita dahil may mga hawak naman siyang files tungkol dyan. At kung, di ba kung dati nabanggit na yung pag-uusap nila ni Yusek Adrian Bersamin. Pero hindi naman tingin ko kailangan pang hilahin pa si Congressman Libiste kung si Adrian Bersamin mismo ang may papatawag. At kung may itatanong sa kanya yung mga lumabas na issue dati dyan sa Kongreso na mga binabanggit ng mga dokumento, text messages. So, critical dyan si Adrian Bersamin kasi ang mangyari kay Lian, kinikwento lang niya yung pinakita sa kanya, karinig niya, pero palagay ko pag si Adrian mismo ang lumabas, makikita natin, malalaman natin direkta doon sa taong involved. Congressman, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan po. Well, alam mo, Admar, dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay, magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso, kung di ako nagkakamali, no? March, April, May, June, July, ilang buwan na. Magmula na sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari, nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa lang harangan, ayaw nilang papasukin nung pa lang sa unang gate ng Senado, na magugulat ka talaga, no? At nakakapagtaka. Bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constitutional Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako at papasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento eh. Nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ng taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ng katotohanan. At tulungan din po natin itong programa ng ang istasyon ng SMNI. Dahil isa po ito sa mga naglalabas talaga ng katotohanan. Naglalabas ko ano yung mga kwento. Palakpakan nun natin itong si Shen Mike. Isa ho yan sa ating panawagan din dito sa PH Update. Kung nakasubscribe kayo kay PH Update at hindi kayo nakasubscribe sa SMNI, may problema ho tayo mga kababayan. So guys, DZAR 1026 News, Sunshine Broadcast, marami ho silang YouTube channel kasi kailangan eh. Diba? Pagka ika nga napraning na naman yung mga taga Malacanang, at least kung take down yung isa, meron pa rin ika nga channel ang SMNI. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpabudol. Lalong-lalo na doon sa mga adik sa Malacanang. Mahalin natin ang Pilipinas.